Magandang tanghali sa iyo, ADG John. Magandang tanghali niya at magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Bago po tayo magpatuloy sa mga balita at talakayan, hingi muna kami ng update mula sa inyo dyan sa National Security Council, ADG. Yes, well, unang-una po, may magandang balita tayo sa ating mga kababayan ay madi-deliver na po yung ating unang supersonic cruise missile. No? Okay. Yung BrahMos na binili natin sa India, noong nakaraan po kasing January 2022, ay pumirma tayo ng isang 375 million deal or equivalent of 18.9 billion pesos for this supersonic cruise missile. And nag-anunsyo na po ang pamahalaan ng India na i-deliver na yung ground system of this supersonic missile in 10 days, meaning in the next few weeks, no? Darating na po ito. And then yung missile mismo sa Marso. So, ang ibig pong sabihin nito, papasok na tayo sa supersonic age. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, ito pong BrahMos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8. Ano ibig sabihin nun? Mach 2.8? Ang Wow. ibig pong sabihin, almost twice the speed of sound. No, which is Habang nagsasalita tayo, nandun na siya. Yun na yun. 3,400 kilometers per hour. No? Oh, wow. At ang gagamit po nito ay ang Marine Coastal Defense Regiment natin. So magkakaroon na po tayo ng 3 batteries ng cruise missiles na ito, and this is part of Horizon 2 of the AFP modernization program. Okay. Okay, Yes. wow. So that's wonderful to know. It looks very, supersonic talaga. Yes, no. This is a quantum leap in terms of our capabilities ng ating armed forces. And this is the first export of India of this Okay. particular missile. So alam mo kami po sa security sector, in particular our Armed Forces of the Philippines, we're very excited. Kasi this means na we have 3 batteries na pwede nating ilagay in strategic locations of the country kung sakasakaling may gustong lumusob sa atin. Wag naman po sana. Sakasakali lang, ang tawag po dyan ay credible defense posture. Okay. This sends a signal to the world that we have enough assets to protect our country and ensure the territorial integrity of the Philippines. Well, I hope we never get to use it, ADG John. Yes, of Yes. course, of course. I mean, it's great to know that we are strengthening our defense. And because nga of the modernization na matagal na nating inaasam-asam, meron pa bang mga ganyang dadating pa na mga makabagong teknolohiya pagdating sa defense natin? Definitely, Ninya, no? Meron pa tayong mga susunod na mga acquisition. We'll make the necessary announcements Yes. very soon. Pero yung ating Horizon 3 kasi, na katapos na kasing Horizon 2, yung Horizon 3 natin ay rini-adjust natin ng Department of National Defense para nga makatutok tayo sa territorial defense. So, mga kababayan, yun atin pong shore-based anti-ship missile system, ang BrahMos, ay within this first quarter of 2024, I will be fully delivered by the Indian government. All right. I'm sure malaking, siguro, i-cover na yan ng media. Yes. For sure. Yes. At marami pa tayong balita tungkol dyan sa mga darating na buwan. Ngayon naman, may lumabas na report na may di umano'y temporary special arrangement daw na isinagawa para payagan di umano ang Pilipinas na magdala ng supplies sa BRP Sierra Madre. ADG, ano ang katotohanan nito at ano ang masasabi ng NSC tungkol dito? Opo. Well, Ninya, actually, ikinagulat nga namin itong statement na ito na nanggaling sa China Coast Guard kasi they were reacting to the resupply mission na ginawa natin. No? Di umano, meron tayong ginawang resupply mission through the air. No? Of course, I cannot confirm nor deny, I cannot confirm this report no, na dinaan natin through airdrop yung ating resupply mission sa iyong ensure. But what I can say is, wala pong temporary special arrangement. Because according to the statement coming from the Chinese Coast Guard, meron daw pong temporary special arrangement na ibinigay sa atin yung Chinese Coast Guard para magawa natin tong resupply mission na ito. Again, this is a figment of the imagination of the Chinese Coast Guard at wala po itong katotohanan. Hindi natin kailangan ng special arrangement in the first place to bring the supplies. Exactly, no?
itungkulin po natin na magdala ng mga kagamitan at supplies sa ating mga tropa sa BRP Sierra Madre. And we do not need to get the permission of anyone, including the Chinese Coast Guard, pag nagdadala po tayo ng supply. Through whatever means, whether it is through ship, by air, kung ano man, we continue to support them and we have the right to do so and we don't need to ask permission from any country. Alright, maraming salamat ADG John sa mga ibinahagi mong updates mula sa National Security Council.